pagpagi na po siya. Kaso hindi ko pinagpag dahil nga may mga nauna kaming pinagpag na ang dami pong mortality, ang dami pong namatay. So nang hinayang naman ako, kaya ang ginawa ko, nag-experiment ako ng ganito na hanggang sa kusang humiwalay na lang po yung mga krillings. Ayun, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga kalakwatsero. Isang mapagpalang araw ulit. At ngayon po ang update na naman tayo sa ating mga alagang crayfish. So meron po tayo pag-uusapan ngayon. Sana makatulong po ito. Ops, kung bago po kayo sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe. Pinakatulong ka rin po sa akin. Pindutin ang notification bell. At pakilubos-lubos na rin lang ang pagtulong. Paki-share, like and share na rin po kung nagustuhan po ninyo ang aking video. Ayan, huwag nyo na rin po i-escape yung ating ads kahit na lang po pakunti-kunti. Ayan, makasuporta po sa aking channel. So, ang pag-uusapan po natin ngayon muli, doon po sa mga nag-aalaga ng mga crayfish, ay ang isang breeder po natin na magha-hatch. Ano po? So, may mga krillings na po siya. Actually, 1 linggo na po ito rito. Ito siya. Ito yung pag-uusapan natin. Mga tips lang, ano po, base sa mga personal nating experience dito sa pag-aalaga. Kaya, kung makikita ninyo, meron ako isang Tupperware dito. Yan po, ang laman po niyan ay isang breeder. Ano po? So, bali, ang ginagawa ko rito, may takip siya para hindi makatakas. Ayan. May takip, tapos itinatapat ko lang po dito sa may tulok na yan. And then biniakan ko lang ng konti itong kanyang takip. O kahit walang biak, basta butas-butasan nyo lang po itong ating takip, kasi dito bumabagsak yung tubig. Or sa pinakang gitna, po pwedeng limitan ang ating yung tapat ng pagbabagsakan ng tubig. Okay, so ganun lang po ginawa ko rito kasi malaki nga ang ating pan dito at meron pa akong isa roong nursery para sa mga krillings, kaso hindi ko na pwedeng ilagay itong nanay doon, itong isa na to. Okay, so ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Okay, so may napansin kasi ako, etong na to, actually mga 1 linggo na ang nakalipas, pwede nang ipagpag ito. Ano po? Pagpagi na po siya. Kaso, hindi ko pinagpag dahil nga may mga nauna kaming pinagpag na ang dami pong mortality, ang dami pong namatay. So, nang hinayang naman ako. Kaya ang ginawa ko, nag-experiment ako ng ganito na hanggang sa kusang humiwalay na lang po yung mga krillings. Pero ito nga yung napansin ko ngayon mga kalakwatsero. No? Bali, 2 beses ko na itong sinubukang ipagpag. Ngayong umaga, pinagpag ko ulit sila. Ayan. At katunayan, meron pa sa labas na pakunti-kunti. Oh. Pero ang napansin ko nga, no, maya-maya yan, wala ka nang makikitang nasa labas. Nandoon na ulit sa tiyan ng nanay lahat. Okay? Nasa tiyan na po ng nanay lahat yan. So, ayan, yung dahon na yan, bayabas po yan. Okay, dahon po ng bayabas yan, bawas-bawas na yung kanyang mga kinakain po niya yung mga tabi-tabi. So kanina sobrang dami po niyan dito sa labas. Ngayon po nagsibalikan doon sa nanay, no, sa tiyan ng nanay. Oh, yung iba nandito, yung iba. Oh, akala nila tiyan pa rin ng nanay yan. Nandyan sa may bayabas sila. Yan, oh, dami, oh. No. Ito yung iniiwasan ko na nagiging immature. Ano po, kapag immature po sila, no, ang dami pong namamatay. Kaya ito yung ginawa ko ngayon, no, sinubukan ko silang ipagpag. Actually, 2 beses ko na ginawa to. Pinagpag ko nung mga kahapon yata. Tapos wala nang natirang maya-maya lang wala na pong natira dito sa labas. No? At nasa loob na lahat ng tiyan ng nanay, bumabalik po sila. Kaya isang tips ko po na napansin ko, kung maaari,
No, pinakain ko rin ito ng ano ng tawag diyan, ayun no. Pinakain ko rin po ng super worm. Yan, tips lang kung maaari ay hayaan na lang natin na kusang bumitaw yung mga krillings, no, para talagang ano po sila, malakas, masigla po sila, no. At diyan nga makikita natin, ayan na, pumunta na yung nanay doon sa mga krillings niya, oh. 'Di ba? Maya-maya yan, mawawala na po yang nasa labas na yan at papasok po lahat doon sa tiyan ng nanay. Magkukumpul-kumpulan po ulit sila doon. So, isa sa pinakamagandang gawin ay ganito na lang para maiwasan natin yung mortality. At least, mapaliit po natin ang mortality. Kasi last time ay ang dami pong namatay ng hinayang ako. Kung tutusin, medyo orange-orange pa nga talaga yan. Pero pwede na po ipagpag yan. No, pwede na po ipagpag yan. Kaya nga lang, ayokong gawin muna, no, based na rin sa ating eksperimento. Mas madali, pag naipagpag po kasi yung medyo orange-orange na ulo na yan, yung puti na yan, pag naipagpag po yan at nahiwalay na sa nanay, mas madali po silang mag-matured, no? Mas madali silang mag-matured. Kaya nga lang, yung mortality na hindi po, yung mga napagpag dyan na immature, so mamamatay po sila, sayang. Kaya pag sabay-sabayin na lang natin na kusang ihiwalay yung tawag dito, yung mga krillings o kusang humiwalay na hindi na po sila babalik. Kita nyo, sa dami niyan kanina, nung pinagpag ko po yan, sobrang dami kanina. Actually, hindi ko pinagpag. Nung binuhat ko yung nanay, ay nung pumitik po siya, yun, ang dami pong nalaglag. So, ayan o, mga kalakwatsero natin na gusto pong mag-alaga o nag-aalaga ng mga first-timer, na nag-aalaga ng crayfish na hindi pa po yung kanilang mga breeder ay hindi pa po nangingitlog at hindi pa po magha-hatch, no? So ganito po yung gawin natin, wag nating pilitin na i-hatch. O pwede namang dagdag na rin lang po, no, dagdag tips natin. Halimbawa, isa lang yung pond nyo, may maliit kayong pond, 1.5 by 1.5 na ganito. Okay? Or kahit yung trapal pond. No, siyempre, doon po sa inyong trapal pond, kapag wala kayong ibang resources, walang ibang paglalagyan, bili na lang po tayo ng isang ganito kaliliit na Tupperware, no? At ganito yung gawin natin. Ilagay na rin lang natin dito, no, na nakalubog, no, nakalubog siya, basta butas-butasan lang natin. Ilagay ko na itong kasi nai-stress yung ating breeder. Wala kasi siyang taguan. Hindi na ako naglagay ng kanyang taguan kasi ito na yung pinakataguan. At dagdag tips ko na rin lang po. Kung maaari, ang Tupperware na bilhin nyo ay wag itong puti o colorless. No, ang bilhin nyo, yung may mga kulay, black, pinakamaganda. So parang hides na rin nila yon. Kasi ang ating crayfish ay hindi po siya tawag dito, nai-stress po siya kapag ganito pong puti. Nakikita niya yung palibot, no, pag maliwanag. Kaya pinakamagandang gawin o pinakamagandang bilhin ay may kulay or itim, no? Isa sa number 1 kong advice ay itim po ang bilhin. Okay? Ayan na siya, ibalik na natin. So makita natin konti na lang yung di ba, nagsibalik ka na, kunin ko ulit di ba, nagsibalikan na, konti na lang, wala na yung nandito. Yung nandito sa dahon na nagkumpulan, wala na, nandiyan na lang, ilang na lang po yan. So, madali silang makabalik kasi maliit yung area natin. Maliit yung area nila, hindi sila makakatakas dyan. Okay, so yun lang mga kalakwatsero, kung sa tingin po ninyo sa mga nag-aalaga o gustong mag-alaga po ng crayfish, no, ay nakatulong po ang bidyong ito. Huwag nyo na pong kalimutan, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please don't forget to subscribe at pindutin na po yung notification bell para kapag meron po tayong bagong video na katulad po nito about farming, no, so yun po yung ating mga ngayon, mga farming at backyard farming,
ay agad-agad po kayong manonotify. At syempre, salamat din po sa hindi ninyo pag-skip ng ads natin. Ayan. God bless po and bye-bye!